We now talk to Okay. Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Ma'am, magandang hapon and thank you for joining us. Good Hi, afternoon magandang po. hapon po. Good afternoon po sa inyo. Magandang hapon. Yes, ma'am. Ma'am, medyo maanghang yung bitawan ng salita ng Pangulo kanina. Ano ba? Ano bang pagkakasabi? Heads will roll. Pero ang ini-imply niya sa mga immigration officials. So, Well, ma'am, tayo naman po. Yes. Yes, ma'am. Go ahead. Yes, tayo naman po. Tuloy-tuloy lang po ang trabaho natin. And we will continue po to work hand in hand with DOJ. Na yun po ang ating mother department sa pag-pursue po ng case dito. Kung sakali po na may malaman tayo na immigration personnel that might be complicit, nag-tulong or nag-advise dito po kay Mayor Alice Guo, whether it be po from immigration, from other government agencies, or from the private sector, gusto po natin makasuhan talaga ito umarap po sa patong-patong na kaso. So, ma'am, wala pa kayong alam as a Bureau of Immigration. Dahil no less than the President yung nagsalita eh. Ibig sabihin, meron siyang alam. At, oo. We are working po on the information na nakuha po natin kay Sheila as well as dun sa mga other clues po na nakuha natin na siya po ay umalis po illegally without passing through formal port. Pero tuloy-tuloy po yung investigation na padala po natin sa DOJ at NBI itong informasyon na ito, and we will continue po to be monitoring updates. Kung may makita po na immigration personnel na may kinalaman dito sa ito, talagang gusto po natin humarap din dito sa kaso. Pero paano nangyari yun na, ma'am, no, na sa lahat ng records ng Bureau of Immigration ay hindi nga dumaan doon. No record of exit. No record of exit. Pero bakit ganito yung statement ng highest official of the land, yung ating presidente? Hindi ko lang po siguro masagot because if this is nakikita po ng other offices, ng Office of the President po, then we respect po their decision and their comments po. But we also are working para malaman din po natin yung mga tunay na salarin dito sa kaso to. Hindi naman po tayo mangingimi kahit sa taga-loob ng immigration or kung sino man po ang may kinalaman dito. Gusto rin po natin na makasuhan talaga sila. Ma'am, So, Ms. Sandoval, sige po, may nakikita na ba kayo na meron na ba kayong binabalak? Kasi more or less, meron na tayong idea kung ano nangyari. Sumakay daw sa bangka, parang yate siguro, or speedboat. Tapos sumakay sa mas malaking barko, tapos lumipat. So, may nakikita na ba kayong measure na balak ninyong i-implement based dito sa mga initial report na to? Kasi ngayon, nag-aalala mga tao dahil meron din tayong isa pang wanted na person, si Pastor Apollo Kibuloy. Nag-aalala mga tao, baka bigla din niya mag-landing sa Indonesia or somewhere in Southeast Asia, si Timor-Leste. Ano po yung mga binabalak niya ngayon? Na siguro yung madalian na measure. Doon po sa pagkakakwento ni Sheila, doon sa pamamaraan nila ng pag-alis, pumalis po sila sa isang private resort at sumakay allegedly ng isang bangka. Tama po, isa pang malaki at isa pang maliit. While ito po ay hindi saklaw ng immigration, maaari po siguro tayong mag-initiate ng interagency action against this kasi despite wala pong immigration presence sa mga pribado po baybay dagat, maaari po tayong mag-share kung ano yung information na nakuha natin from those that are being repatriated para makita po ng mga local government units involved na doon sa mga sarili-sarili nila mga baybay dagat kung ano yung regular or yung normal ruta na na-abuse po nitong mga tao that are attempting to cross border illegally. Ma'am, I'm not that familiar with the travel abroad. Baka si Ronald pa. Ito, mahilig mag-junket to eh. Pero how does it work po? For example, ito nga, mukhang hindi talaga dumaan sa immigration kasi kung galing siya sa private resort at sumakay ng bangka, ay siyempre wala namang immigration agent doon. At sumakay sa mas malaking barko, at siyempre wala immigration agent doon. Pero doon sa point of debarkation, I suppose, Indonesia ba una niya bagsak? Indonesia, di ba? Sa point of, Malaysia po. Doon sa Malaysia. Malaysia. Sa point of debarkation, hindi po ba mapapansin doon na una hindi siya dumaan sa regular na ruta at pangalawa walang tatak ng Philippine immigration? May iba-iba po kasing standards bawat bansa, so hindi po natin masabi kung ano po yung standards ng Malaysia doon sa mga pumapasok po sa kanilang bansa.
But doon po sa pasaporte ni Sheila Guo nung siya po ay dumating, we were able to inspect it. Wala po tayong nakita na any markings or clue na nagdaan po siya sa Philippine immigration, which corroborates with her story po. But siguro nga, sa pagdating po ni Alice Guo, mas lilinaw po yung storya, mas marami po tayong information na makuha. At hopefully, makuha natin kung sino man po ang mga umasisip sa kanya. May possibility ba na dumaan siya sa usual route, halimbawa sa airport, pero siya ay naka-disguise o gamit niya ay ibang passport? May ganun bang distinct possibility? Nawala ba siya? Hindi naman siguro dahil Nawala yata siya, Ed. hindi naman siguro dahil sa tanong ko, no? Mga tanong talaga kakaiba eh. Well, I think we just lost Ms. Nawala Dana yata. Sandoval, immigration spokesperson. Yeah. Let's try to get her back. Ano yung tanong mo? Sabi ko, posible ba? Paano? Ang sinasabi kasi sa boat sumakay. Yeah. No? Bangka tapos Gano'n barko. ka sure ba yun? No? Speedboat. May possibility ba na dumaan siya sa airport pero ibang passport ang gamit niya, fake passport, at naka-disguise siya? Yan ang napapanood mo sa sine. Di ba? Yung gano'n na, ibig sabihin, may tumulong sa kanya para lumabas dun sa channel na yan. Paano? Medyo galit kasi si Presidente. Okay, At saka ang Inescortan. Baka the Tinatanong president mo knows kung, something that At ang we... kung baka siya inescortan. at yung dinidiin ni Yan ang Presidente, tinatanong mo. yung Bureau of immigration officials eh. Kung speedboat, walang immigration officials doon. Di ba? At therefore, walang dahilan para magalit ang Pangulo. Oo. Kaya, hindi naman siguro magiging gagawing vulnerable ng Presidente yung sarili niya by making false claims, di ba? Or mga claims na hindi sigurado. Or mga claims na hindi sigurado. So, medyo mapapahiya naman siya. So, ano kaya yung mga possibilities? Yun lang yung ating tinatanong. Ma'am, are you Nakabalik back? na ba, Ed? Ms. Dana Sandoval, are you back? Mukhang hindi pa. But that's a very interesting point, Kasi Ayan na. Nandiyan na siya, Ed. Ay, ma'am, Hello? welcome back. Yes, Hi, okay. magandang hapon po muli. Yes, ma'am. Ma'am, may Hello? tanong si Ulitin Tito mo na. Ronald. Bok, ulitin mo lang. Ma'am, tanong ko lang, may possibility ba, paano nga ang binabanggit ni Presidente, mga immigration officials, may possibility ba na dumaan siya sa normal, legitimate channels, pero ibang passport ang gamit niya at medyo naka-disguise siya? Parang yung napapanood natin sa mga pelikula. No? Doon po sa mga information na nakakala po natin, doon sa mga clues po and mga indicators natin, wala pa pong indication na siya po ay dumaan sa mga formal na pantalan, paliparan po. Ang nakikita po natin na information at storya po ay mukhang doon siya sa mga nga po doon sa dagat siya dumaan sa isang pribadong resort. But it is still for verification. Of course, ongoing pa po yung pag-iimbestiga ngayon ng NBI. And tama po yung pagbalik po ni Alice would clarify so many things. Isang malaking piece of the puzzle ang pagdating po ni Alice Guo, and she will be able to provide the missing pieces of the story. Yes, sir. Ma'am, I understand what you're saying. Let me just explain yung hugot ni Tito Ronald kasi yun nga, as per the information that you've collected so far based on the testimonies or the accounts from the two previous detainees, by sea sila dumaan at hindi nga dumaan doon sa regular channels na may immigration. Pero kasi yung hugot ng Pangulo particular sa immigration na baka meron siyang alam na hindi natin alam o hindi namin alam. Maybe he is holding some information that has not yet been revealed, which is why bakit siya galit sa immigration apparently. Oo, dahil kung doon siya dumaan sa lumalabas ngayon, speedboat at saka sa isang Walang resort. kasalanan. He cannot fault Wala namang immigration officials doon. Sabi nyo nga. Opo, hindi lang po natin siguro masabi kung ano po yung mga information na yon. But nakaantabay po tayo kasi ayaw rin naman po natin na may mga tauhan natin na involved sa mga ganito pong kalokohan. If we find out that there are people from immigration that are involved in such activities po, panigurado po yan. Tayo pa po mismo yung maghaharap sa kanila sa korte. Ms. Sandoval, i-clarify ko lang kasi we understand merong immigration lookout bulletin nung lumabas si Alice Guo.
Yung bang mga bulletin yun yung ganyan, you share it with other countries? Immigration lookout bulletin po is just for Philippine immigration. It was issued by the Department of Justice. And similar po dun sa pangalan niya, it's a lookout bulletin for looking out for the travels of the person. Monitoring po ng travel ng isang individual kapag ka nakalagay sa isa lookout bulletin and not a full departure order. Ang whole departure order po kasi pinipigilan talagang umalis yung subject ng order na iyon. While lookout bulletin po is kailangan i-monitor namin at i-check namin up to the last minute kung merong freshly issued warrant of arrest, full departure order, or whatever such order in relation to the case against the subject. Pero sinishare niyo ba yan sa ibang bansa? Hindi ba ganun yung mga immigration officer agencies ng iba-ibang bansa na kapag meron silang mga nakaganyan na naka-lookout bulletin, isi-share sa inyo, isi-share sa mga kapitbahay. Ganun ba yung sistema? It would depend po on the type of order. Immigration lookout bulletin po is not part of that because it's just looking out for the travels of the person. But kapag ka-whole departure order or kunwari may warrant of arrest na po at mga big cases, we can share this po with our counterparts. Ms. Sandoval, ang narrative kasi ngayon, ang kwento ay seagoing vessels yung ginamit nila para lumabas ng Pilipinas. Pero ang batayan lang ba natin ay yung dalawang pugante, yung kapatid at saka si Cassandra Lee tungkol sa kwento na ito? Dahil kung sila lang ang batayan natin, di ba questionable yung batayan natin? Dahil mga pugante nga ito eh. Di ba? Mga na-involve nga doon sa illegal na paglabas ng bansa. Pwedeng nagsisinungaling sila. May iba pa tayong batayan kung bakit ang ating narrative ay seagoing vessels ang ginamit palabas ng Pilipinas ni Alice Gooo? Well, yun po yung standing theory and bukod po doon sa statement, yung kanila pong pasaporte ay yun din po yung ipinapakita that they traveled illegally to Malaysia nang wala pong immigration clearance. There are also other reports from other government agencies in relation to it. Hindi ko lang po siguro madetalye because it was shared by PAOK and other government agencies. But they have a similar result ng kanila pong investigation. Okay. Ma'am, Si Sandoval, yung isa pang kapatid ni Alice Gooo, si allegedly kapatid, si Wesley, nasa Hong Kong na raw. Ano po yung pinaka-latest na balita ninyo? Paano siyang nakalabas ng Indonesia, would you know? May kumalat po na balita na nasa Hong Kong po si Wesley pero wala pa po tayo nakukuhang confirmation with our counterparts from Hong Kong. Doon po sa Indonesian authorities naman po, wala po silang ina-update sa atin about that. Sa presumption po, nandoon pa po siya sa Indonesia at no attempt po to cross border. Ma'am, do we by any chance have any clarity as to what charges may be filed by, for example, BI against Alice Gooo? Kasi as far as I know, yes, may human trafficking complaint na against her, but it's still a complaint. It's not a charge yet. So wala pang arrest warrant against her except for the one issued by the Senate. So in other words, pagdating sa Pilipinas, sa Senado lang siya didiretso, ganun ba? O magsasama kayo ng ibang kaso? Parehas po siguro yung magiging procedure nung kay Sheila at dito po kay Alice. Kay Sheila po, pagdating niya, nag-transfer po sila galing Paliparan, papunta po sa main office natin in Intramuros, kung saan po underwent booking procedures for the deportation case filed against her. Ang kaso po ni Sheila is undesirability and misrepresentation for having both a Chinese passport and a Philippine identity, a Philippine passport. After that po, si Sheila po at si Cassandra ay transfer sa NBI where other cases were prepared to be filed against them. So mukhang similar din po yung magiging procedure at yung mangyayari ngayon kay Alice at doon po sa nangyari kay Sheila. Meaning Alice Gooo will face deportation, pero hindi ba dapat tapusin muna yung iba pa niyang kaso dito bago mangyari yon? Yes, sabay pong mangyayari yung deportation case dito po with Bureau of Immigration.
as well as the other court cases that are filed against her. Halimbawa po, matapos mauna yung deportation case niya, hindi po natin i-implement ang deportation up until she serves or she finishes all the other accountabilities niya here in the Philippines. So, sinong magkakaroon ng unang custody sa kanya? Kasi susunduin na yata siya sa Indonesia ng mga opisyal natin. Pagdating na dito, she will go straight to immigration as well? Yes, directly po to Philippine Immigration because we have a mission order issued for her arrest for being an undesirable alien. Okay. Undesirable alien. Tapos, ididiretso niyo siya sa Senate? Yes po, parehas po yung naging procedure last time kay Sheila. After BI, diretso po ng NBI para naman po dun sa ibang mga kaso. May pinag-uusapan na ba kayo ngayon? Kasi kung totoo yung istorya na they use nag-speedboat sila from somewhere, nakikipag-usap ba kayo sa DILG? Kasi medyo local government yan and it's pretty porous, mahirap bantayan yung mga napakalawak ng coastal areas natin. Ano kaya ang pwedeng gawin ko sa kasakali nga? I don't think it's the first time na isang fugitive dito sa Pilipinas. Okay, someone wanted sa Pilipinas, gumamit ng ganyang mode para makalabas. So, ano ba yung balak niyong gawin? Meron nang binabalak ba ang Bureau of Immigration para ma-plug yung problemang yan? Yes, we have raised this po to the Department of Justice at mukhang magkakaroon naman po ng mga pagpupulong with different government agencies because this issue or this concern is a whole of government approach. It's not just one agency. Napakadawak po ng mga baybay dagat natin. Napakadami pong mga ahensya na maaari pong magkantay at tumingin dito. So mukhang kailangan po ng coordination with all the different government agencies para mas mabantayan po ito at hindi po at maiwasan po yung mga incidents na kagaya po ng pagtakas ni Alice Guo. Okay. Okay. Well, Ami, we cannot hear anything from this end anymore. So, I'll leave it to you kung meron ka pa tanong. Ano lang po ang mood dyan sa Bureau of Immigration? Ano yung mood? Mukhang kayo yung tinatarget ng galit. Bihira namin makitang galit si President Marcos eh. Ano po yung mood ngayon sa Bureau of Immigration? Well, medyo somber po, pero tayo naman po ay tuloy-tuloy pa rin ang trabaho natin. At gusto rin po natin malaman yung katotohanan para po humarap sa hustisya lahat po ng mga involved dito po sa kalokohan na ito. At of course, kung sino man po yung may mga kinalaman, tinatarnish yung pangalan po ng buong ahensya as a whole. And we're hoping that this case already will come to a conclusion para malaman po natin yung mga tunay na salarin at humarap po sila sa mga kaso. Okay. Ma'am, pahabol na lang. In the event nga na totoo sinasabi ng mga fugitives na they went out by boat, I don't know, the medium to the long term, is there any way to prevent this from happening again? I know we have 7,000 islands plus, which will always be problematic. But is there any way to work around this problem? Na we have a very porous border, people can just come in and out. A bigger Coast Guard. But even the Coast Guard, you have bigger Coast Guard. Hindi sila check ng passport mo. Yes, I think yun nga po, yung nabanggit ko kanina, it takes a whole of government approach. There are several government agencies, LGUs, should be able to discuss this and look into these common areas na inaabuso ng mga taong ito, mga traffickers, mga illegal cross-borders, para magawan po ng whole of nation approach na pagpigil po sa ganito at pagbabantay. Ang ginagawa kasi sa ibang bansa, kahit yung mga barko o mga yate, ay may mga kanyon may mga signal na ini-emit. So hindi sila pwedeng lumabas. BIS, hindi sila pwedeng lumabas nang walang permiso ng basta-basta. Kaya kung lalabas man sila, dapat may manifest sila kung sino yung nakasakay. So ganun, lahat yan ay possible naman Tighter controls. Kaya lang ang dami nga natin kasing island.
Oo, pero I mas... think we have one of the, Yeah. siguro top 5 yung ano natin yung extent ng coastal area natin. Top 5 in the world yata or top 10, I'm not sure. Napaka-extensive kasi. Pero ang lalagyan mo kasi Hindi ng natin AIS, Ami, yung mga yung mga yate. Yung medyo mga malaki. barko. Yung pwedeng tumuwid ng border. Yun yung mga lalagyan mo ng ganyan. Yes. Oo. Pero for example, yung mga tumatawid from Sandakan Yung to Tawi-Tawi, maliliit oo. hindi naman yate yun eh. Oo. Mga kumpit Ay, hindi, lang yun. malalaki yun. Dahil Outrigger lang yung iba ron, maalon dun eh. No, kung sobrang liit yung mga bangka, delikadong lumubog yon, no? Kaya yung mga mismo yung tumatawid doon, paano nakakatawid tayo ron eh dati, di ba? Hindi naman maliliit yung mga tumatawid doon. Medyo malalaki rin. Pero yung mga naghahalaw, malaking... Hindi, kung doon lang sa Outrigger. lugar na yon. Pero kung galing ka ng Zamboanga, galing ka ng mga major islands para pumunta ron sa Sabah, sa Sandakan, medyo hindi ganun kakwan yun, ha? Hindi ganun kadali. Dahil maalon masyado. Anyway, si spokesperson na Sandoval, pakulan natin siguro. Maraming salamat, Ma'am Dana Maraming Sandoval salamat, ng Immigration. Thank you. Salamat po. Dana Sandoval. Salamat.